totoo po yung awit. Kung makilala natin ang Panginoong Diyos, no? Lalo na po pag nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, sabi nga, the more na nakikilala mo ang Panginoong Diyos, the more na nakikita natin that we are not worthy. Amen? Pero posible pala na sa kabila na napakabanal po ng Diyos, no? Sabi natin, hindi natin kaya. Pero tunay po sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo ay kaya nating mabuhay na may kabanalan. Amen? Ang inyong pong speaker ay isang buhay na patotoo. That's why I am so blessed. Awitin po na yon na hindi ko akalain na one day God enable me sa isang banal na gawain na katulad po nito. No po. Alam niyo po ba yung team natin? Sa totoo lang po, mabigat yung kanyang hinihinging hamon. Are you listening? Hindi po madali. No, actually, a living sacrifice for a loving Christ. Sa panahon po natin ngayon, iba na po yung motivation sa mga young people po natin. We used to encourage them, fellowship, ito yung gawin natin, and we're trying to make a lot of programs in the church so that we can keep our young people. Pero we miss the main thing for our young people. No po, we're losing the generation ng mga tao na they really love the Lord. You know, sa Bible may pagkakataon po na dumating ang Panginoong Diyos na dumating po yung henerasyon na walang naghahanap sa Diyos. At natatakot po kami sa panahon na darating din po yung panahon ng mga young people, they don't really understand ano ba ang ibig sabihin ng paglilingkod. We thought that every time we are in the church, regular naman kami nasa church, masaya kami, naglilingkod kami. At akala natin, yun na po yung buhay na binibigay natin sa Panginoon. And as we focus sa ating team, mga kapatid, sometimes maybe marami po sa atin that we have this concept o itong kaisipan natin. Actually, naglilingkod ako sa Panginoong Diyos because bilang isang professional, tumutulong ako sa church. I think God needs my money, my support. Maybe some of you, talented ako. I can play violin, I can play piano. And I think, ito kailangan ng Diyos. Lord, here's my talent, no? Wala pong masama lahat sa mga binibigay po natin. But I believe, mga kapatid, anything, talent, or anong bagay na binibigay natin sa Panginoong Diyos, kung hindi kasama ang ating buhay, it is not acceptable. That is why I want to encourage each and every one of you, mga young people na naririto, mga kapatid, maintindihan natin ano ba yung gusto ng Diyos? Ano ba yung dinidemand ng Diyos sa ating pong mga buhay? Ano po? Hindi po yung kung anong gusto natin, kundi pakinggan natin ang Panginoon kung ano ang kanyang dinidemand sa buhay po natin. Actually, isang bagay nga nakakatuwa, no po, na sa kabila na tayo ay walang kabuluhan, mga kapatid, ino-opera ng Diyos ang mga hindi paligtas ng kaligtasan. Sa mga bisita po namin na naririto, it is impossible for you to live a holy life. It is impossible for you to understand what is a living sacrifice. A life, no po, na sakripisyo para sa Panginoong Diyos. Hindi po maintindihan yan. Unless meron kang Kristo. Sa puso mo na palaging magsasabi kung ano yung pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Before I will start, no po, itong ating mensahe, mga kapatid. Alam niyo po, meron po kaming Bible study. Online Bible study. So, lumalaki po yung online Bible study namin. And then, meron po silang pamilya, meron pong isang part ng pamilya na pinagpipray po sa pamilya. So, nag-start siyang mag-join, but her life is very complicated. Sabi ko, di rin magtatagal tong kapatid na ito. Kasi, yung buhay niya po, bukod sa mga nauna niyang anak, ang dami niyang naging anak sa ibang mga lalaki. And then may kinakasama siya. So sabi ko, siguro dahil ang church po, hindi natin pwedeng lihisan yan, tatalakayin natin yan. So sabi ko, baka pagdating nito, mauuganda itong tao na ito. So that is our fear. But kailangan, isa itong salita ng Diyos. Pero alam niyo po mga kapatid, iba yung inaasahan.
Every time nagba-Bible study kami, itong tao to, umiiyak siya. Ito sabi na, paano namin kaya ibigay yung pinaka-kasalanan sa buhay niya na meron siyang kinakasama na hindi niya asawa? Alam niyo po mga kapatid, laking gulat namin nung individual Bible study namin. Sabi niya, pwede po bang kausapin ko kayo? Ako muna. Mag-Bible study po tayo, si Pastor lang at si Mama. Ako po. So, doon sa Bible study, sabi niya, Pastor, simula nakilala ko ang Panginoon. Natutuong ibigay lang sa Kanya. Sabi niya, I know masakit itong bagay na gagawin ko. Sabi niya gano'n. Pero sabi niya, sa tulong at biyaya ng Panginoon, Pastor, inayos ko po ang aking buhay. At alam niyo po mga kapatid, nag-sponsor siya ng camp. Bagamat nahirapan sila doon, nagtinda lang siya ng tinapay, gumawa siya. At nung kumita po siya, sabi niya, Pastor, ito pong kinita ko sa pagtitinda ko ng tinapay, pag-sponsor natin ng mga kabataan. Alam niyo, nung sinabi niya po yun, sabi ko, sis, ba't mo ginagawa? Sabi niya, Pastor, every time naisipin ko yung pag-ibig ng Diyos sa buhay, sabi niya, I cannot offer anything. Wala akong pwedeng may offer sa Kanya. Kundi yung buhay ko, habang ako'y nabubuhay, ay paglingkuran mo siya. And I hope tonight, sa bawat buhay po natin mga kapatid, we will realize, ano ba yung pwede nating ibigay sa ating Panginoong Diyos? Yes, maybe meron tayong mga bagay na sinasabi, ito na lang Panginoong Diyos. Pero alam niyo po ba na may mga reservation sa mga buhay natin na alam natin kinukonvict tayo ng Diyos na hindi sapat kung ano yung binibigay natin, mga kapatid. Alam naman natin kung ano ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Perhaps, mga kapatid, sa katunayan, hindi na nga kailangan hilingin ng Diyos ang mga buhay natin. Because from the time that you ask God as your personal Lord and Savior, it means ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya. And so tonight is just a reminder for each and every one of us, ano ba ang deserve ng Diyos? At ano ba ang hinihingi niya sa ating mga buhay? Mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating the Lord, kundi kung ano yung bagay na pwede nating maibigay sa Panginoong Diyos. Sabi niya, I beseech you therefore, brethren, listen up, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Mabigat yung demand ng talata. To be honest, kaya mga kapatid, I know those pastor, they feel the pressure. We are trying, mga kapatid, na kahit papaano mabuksan namin ang inyong puso at ma-instill namin ang mensaheng ito. So sometimes meron po mga Kristiyano, they're wondering ano bang ibig sabihin ito. Maybe for them, camp is about games. Maraming mga young people, mga kapatid, hindi po. Ang pangunahing purpose ng camp is that God will move sa inyong mga buhay. Amen? Sa ating mga buhay na. Himay-himayin po natin itong mga talatang ito. No po. So, unahin natin mga kapatid yung first phrase, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Yung salitang, I beseech you therefore, brethren. Mga kapatid, pag pinag-usapan po yung beseech, tinignan ko po sa dictionary, ang sabi niya, ask urgently and fervently to do something, implore, entreat. Yan ang ibig sabihin ng beseech. Tinignan ko po sa Tagalog, no po, nakikiusap ako, nagmamakaawa ako. Now, mga kapatid, bakit gano'n na lang makiusap si Apostol Pablo sa mga kapatiran, no po, para sa kanyang Panginoon? Siya po'y nakikiusap sa mga mananampalatayang kapatiran niya na, please, nagmamakaawa ko that ye present your bodies a living sacrifice. Bakit gano'n na lamang po ang pagmamakaawa ng isang lingkod ng Diyos upang ihandog natin ang ating mga buhay bilang haing buhay sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, I believe yung mga pastor, we prepared our message, outline, pinag-pray po natin yan. Hindi po ganun kadaling tumayo sa ganito karaming young people. In fact, mga kapatid, there were times, I believe, nararamdaman nila yung same pressure na we have message, pero habang pinipreach namin ito, as if something that
we cannot connect to the people. They're wondering. Nakayuko sila. Nangangaral kami mga kapatid. They're wondering. Pero kahit you are wondering mga kapatid, sometimes we put high pressure doon sa aming mensahe. Minsan nag-iiba yung mensahe namin just to catch your attention. Bakit ganun po yung aming desire? Because I believe the same apostle, katulad po ni Apostle Paul, meron din siyang malalim na pagnanasa dahil nakita niyang habag ng Diyos na sana lahat ng Kristiyano ay hindi po mga lukewarm Kristiyano. Kundi yung mga Kristiyano na ibibigay talaga nila yung best katulad po ni Apostle Paul. At yun yung gusto namin sa camp na ito. Hindi lamang po darating tayo, then uuwi tayo, na sabi natin, nanalo kami din games. Kundi may mga commitments tayo sa Panginoong Diyos na gagawin. That is the very purpose. Are you listening? Alam po ninyo, walang tao na ginamit ng Diyos magmula kagabi. Pastor Darren, amen? Si Pastor Kenneth, and then Pastor Darren uli, and then Pastor Sipo. Habang tumatayo yung mga yan, daman-daman namin kasi preacher kami. Lalo na po pag nangangaral kami, mga tao na ayuko. And then sumisigaw kami, pero yung mga mata ng tao, they're wondering, sa lugar po na ito, ano ba sinasabi? Listen, mga kapatid. Kapag Kristiyano kayo, better pay attention kung ano sinasabi ng Diyos. Because it's the purpose of this camp, mga kapatid. Maintindihan natin yung lalim. Listen to this. As you understand the loving Christ, you will realize itong living sacrifice hindi mahirap. Kung alam nyo kung anong ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, what is the testimony of your life? Are you somebody na hindi ganun kalalim ang epekto ng ginawa ni Kristo sa buhay mo? Sometimes we thought, ang kaligtasan lang naman ay sumampalataya ka. Tanggapin mo ang Panginoong Diyos sa puso mo. Totoo po yun. Totoo po yun. But listen, you know, without the suffering of the Lord Jesus Christ, kahit sumampalataya ka tumanggap, wala pa rin saysay. Gusto kong makita, hindi yung papaano ka tumanggap, kundi kung paano napadali yung kaligtasan mo dahil merong ibang naghirap. Are you listening? Kasi yung mga tao, mga kapatid, you know, sabi ko nga, why faith is so important sa buhay ng Kristiyano? Kasi mauunawaan mo lang at makikita mo at mai-imagine mo that what He did on the cross is so fresh every day in your mind na paano niya nagawa yun para sa akin. You know, there are people here, you are professing Christian, tinanggap mo ang Panginoong Diyos, pero minsan hindi sumagi sa isip mo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Kristo. Are you listening? Kaya minsan mga kapatid, nagpipray tayo, naghirap siya. Makita natin yung ibang mga young people, wala, they don't just even bother. Alam mo, alam ko na yung nabakos sa krus. Mga kapatid, examine yourselves whether you are in the faith. Kasi ang tunay na kaligtasan, do you believe if any man be in Christ is a new creature? Paano mangyayari na binago ka ng Diyos, na from a stony heart, binigyan ka ng malambot na puso ng Diyos, na hindi mo maintindihan ang paghihirap niya? Alam niyo po ba, minsan, nakakalungkot, sa Amerika, mayroong isang baboy na alaga. Yung pong baboy na ito, inatake po yung kanyang amo. So, ginawa daw po ng baboy, pumasok, ninunguso-usuan yung bibig ng tao, tapos lumabas, may nakakita sa baboy, tapos pumasok yung baboy sa bahay, pumasok ang mga tao, nakita nila yung matandang dalaga, o matandang babae na nakahandusay. So, pagkatapos po nun, ni-rescue po, binagaling, and then pinarangalan po sa lugar nila yung baboy. Superhero daw. At ginawa siya ng laki, mga kapatid. At lagi pong pinapakita, pinapalabas, ini-interview, superhero yung baboy. Are you listening? Meron ding aso na ganyan. Ang daming mga kwento. Nakakalungkot. Hindi mo nga alam yung baboy, nadaan lang sa loob, pumasok. Pero ginawa nilang superhero. Tinatanaw ng utang na loob sa baboy yung kanyang ginawa. Hindi naman natin alam kung totoong iniligtas mo yung tao. Kasi hayop yun eh.
Hindi ba natin alam, maaring Diyos yun na ang baboy o pasok ka doon para mapansin ka? Tama. Pero bakit ang daming mga tao na mas na-appreciate natin? Alam niyo po ba mga kapatid, may mga tao minsan na mas nakikita pa natin yung effort nila kaysa sa ginawa ng Diyos. You know, the problem is unbelief. Kaya pala naiintindihan ko, sabi ng Panginoon, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, yung pananampalataya ay yung ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya sa gabi pong ito, if you don't have faith, kahit anong ganda ng ginawa ni Kristo para sa iyo, hindi mo ma-appreciate. Only those people who have faith in Christ, sila ang nakakaalam nito. Do you have faith in Christ? Salamat po sa ating mga speaker. And tomorrow, may mga gagamitin pa ang Panginoong Diyos. Ano po ba? Sabi ko nga, we're trying to, parang gibain yung wall of unbelief sa mga buhay po ninyo. Eh sometimes we are trying to, paano namin pababawin, we are trying to use illustration, paano lang namin makonect sa yung mga spiritual na bagay. Why Paul is beseeching the brethren to present their bodies a living sacrifice? Alam niyo po, pambihirang pagkakataon ng Kristiyano na sobrang intense sa kanya na mag-encourage ng mga taong magmahal sa Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng mga tao na gusto niya lahat ng mga tao ay maging matapat? Pag meron sa taong hindi nakikitang matapat, mga kapatid, nalulungkot siya. I believe, mga kapatid, pagka po kami ay nagbe-birthday, akala ng mga tao, parang si pastor, ano lang yung salita niya, paano yan, parang spiritual effect. Ibigyan po kami ng regalo. Mga kapatid, pag binigyan kami ng regalo, minsan 100,000, minsan pastor, nilihila pa sakit. No, mahaba. Pero alam niyo po, sabi ko, minsan they try to make program just to please the pastor. Sabi ko nga po sa inyo, one time in church namin, sabi ko ayoko ng ganyang program. Yung parang gagawa kayo ng letter, kunwari, para mabuo nyo lang, kahit hindi personalidad ng pastor nyo, sinasabi nyo. Eh unang-una pa mo, P, our pastor is patient. Hindi naman ako patient. So sabi ko, teka lang, hindi ganyan. Mga kapatid, gusto ko yung totoo. Pero every time, pagkatapos ko, ibibigay ko yung microphone, pastor, may masasabi po kayo. Siguro po, 15 years na po ako sa Del Carmen, isa lang ang lagi ko sinasabi. Mga kapatid, kahit wala po ang mga regalo ninyo, maging matapat lang kayo sa Panginoon Diyos. Alam niyo po, akala ng mga tao, mukha kaming pera. Mga kapatid, kung pera lang, ang hanap po namin, hindi kami magpapastor. Kasi ang pagpapastor, maraming headaches. Marami pong pastor nakakalbo. Puro stress. Pero mga kapatid, kung hindi lang para sa Panginoon, di namin gagawin ito, ang hirap. Are you listening? But you know, naintindihan ko ang ginawa ni Kristo. Kaya kami naglilingkod. Kaya gusto kong maintindihan natin, mga kapatid, para maunawaan mo kung dapat nating paglingkuran si Kristo, dapat maintindihan mo muna sa kagaling. Yan po si Apostle Paul. You know bakit po? Tingnan natin ano po yung buhay ni Apostle Paul. Mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 15, verse 9 to 10. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle. Alam niya sa sarili niya, sa kaisipan niya, abay, sabi niya, hindi na ako gagamitin ng Diyos. Pwede niya akong iligtas, pero ang gamitin niya ako, impossible. Are you listening? Bakit? Sa kaisipan ng tao, gagamitin mo ba yung tao na pumapatay ng mga Kristiyano? Eh sa lumang tipan, hindi ganyan eh. Pag pinatay mo yung tao ng Diyos, papatayin ka rin niya eh. Are you listening? So hindi niya maintindihan ito. He persecuted the church of God. And then kaya sabi niya, for I am the least of the apostles, that I am not meet. Hindi ako karapat-dapat tatawaging apostol. Why? Because I persecuted the church of God. Sabi niya ganon,
And in verse 10, look at this. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundant than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen? Makikita rin natin mga kapatid, Acts chapter 9 verse 3 to 6. Sundan lamang po ninyo para maintindihan natin bakit ganito lang po kalalim ang desire ni Apostle Paul na lahat ng mga Kristiyano doon sa Roma, mga kapatid, ay ibigay nila haing buhay ang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. At ito po ang aming gustong makita. Not the few, hindi ang ilang kalalakihan, but all of us na nakakarinig ng salita ng Diyos, we ought to give our life for the Lord. Because first and foremost, God deserves our life. No. Tignan niyo po, Acts chapter 9 verse 3 to 6. And as he journeyed, he came near Damascus. Ito, papunta pa lang siya. Alam niyo ang trabaho niya? Uhulihin ang lahat ng mga nagtitipon sa pangalan ng Kristo. Grabe si Apostle Paul. Amen? And then ang sabi niya rito, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Sabi niya po, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the prick. And he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? I hope when we encounter the Lord, yan ang tanong natin sa Kanya. Imagine mo, ako yung Panginoon mo na pinabuusik. Sabi niya, and then sabi po dito mga kapatid, and the Lord said unto him, Arise and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Alam niyo po si Apostle Paul, sa kanyang pakiramdam, makinig kayo, lagi pong sinasabi, ang pinakamahirap lumalim sa Panginoong Diyos ay yung mga ipinanganak sa Christian home. Because they never know. Ano bang ibig sabihin nakumbig sa kasalanan? Lumalaki ng anak, tanggapin mo si Kristo para maligtas ka. All of us should be convicted. Amen. Na kailangan nating maintindihan, lahat tayo makasalanan. We don't deserve yung glory ng Diyos sa buhay natin. We don't deserve salvation. But because of God's grace, nakatanggap tayo ng kaligtasan. Alam nyo mga kapatid, walang magyayabang, walang tatalikod kung nauunawaan natin ang salitang biyaya. Amen. Totoo po yan. Huwag mong gamitin ang biyaya kung di ka naglilingkod. Amen. Minsan nasanay lang tayo kasi mga pastor, biyaya po ng Panginoon. Biyaya po ng Panginoon. Kaya nga minsan sabi niya, alam niyo po, ang galing-galing kong umawit. Number 1 ako sa klase, biyaya ng Panginoon. Opo, walang makatalo sa akin, biyaya ng po ng Panginoon. Hindi po ganun yung pagpapaliwanag sa biyaya. Pagyayabang yun eh. Amen? Tawag namin doon, humble pride. Kunwari ka pang nagpapakababay, pride naman. Amen? So nakita niya po ito mga kapatid. You know, nung nakita niya ito, sabi niya, I don't deserve this, Lord. Ang deserve ko, patayin mo ako, hindi ligtas mo ako, hindi. Pero paano mo ako minahal? Paano mo ako niligtas? At paano mo ako gusto gamitin? Panginoong Diyos, sabi niya, yung paggamit mo sa akin, sabi niya, hindi ko sasayangin. Are you listening? That's why Apostle Paul, marahil persecuted the church of God. Pero the way he realized the grace of God, sabi po, yung accomplishment na ginawa niya, hindi na-accomplish ng ibang apostles. Mga kapatid, pwede rin mangyari sa buhay mo. You water down yourself, hindi ako karapat-dapat. Mga kapatid, meron nga mas maayos sa'yo, ayaw namang ibigay ang buhay sa Panginoon. Akala niya sa niya, hindi ako katulad mo. Alam po, mga kapatid, sa church, madalas yung mga Bible school, mga workers, mga Bible student, madalas natin silang pinupuna sa kanilang mga ginagawa, right? Pag mag-aaral ng Bible school, todo suporta, uy, Bible school ka, Bible school ka. Nung nag-aaral na sa Bible school, ang dami nang nakikita, Bible school ka pa naman, Bible student ka pa naman. Totoo ba? O worker ka pa naman, ganyan ka. Ang dami pong pumupuna sa mga workers, pero listen to this. Alam nyo, hindi man sila perfect, madalas man silang sumasablay. At sa tingin mo sa sarili mo, you are okay. At masigit ka sa kanila,
Pero mga kapatid, sumasablay man siya, pero he and she has the guts para ibigay ang buhay niya sa Panginoon. Eh ikaw, okay ka nga, pero ayaw mo nang bigay ang buhay mo sa Panginoon. That's a problem. Minsan sinasabi natin na worker kayo, kayo nga mag-work. Kayo nga magbigay ng buhay niyo sa Panginoon. Are you listening? Kaya hindi po pagalingan yan, mga kapatid, sa mga ng tao. Ang Diyos pa rin ang mag-a-approve. Now, ipapasok Paul ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. I believe each and every one of us, we receive the same amount of grace and mercy. Are you listening? Pare-pares na biyaya. Itong tanong ko, bakit yung iba naglilingkod? Bakit yung iba kayang ibigay ang buhay? Bakit marami hindi kayang ibigay ang buhay? Hindi ba pare-pares na biyaya tinanggap natin? You know the problem is puso. Kaya totoo ang sinasabi ng Bible, no po. Salamat po. Why God has to test us? Because gustong makita ng Diyos sa mga puso natin. Pastor, alam niyo mo bakit nangyari ito? Para makita yung mga taong nakatingin pa rin sa Panginoon Diyos. I know, Lord, kahit walang tubig, nandito kami para mag-bless sa salita niyo. Mag-bless na kayo, ay mga nagsisi. Ay mga nagsabi na, ay pag walang tubig, ito naman. Sino may gusto niyan? Isa lang may gusto niya, nakaaway eh. Hindi natin lahat ginusto yan. Pero mga kapatid, nandito tayo sa isang napakagandang layunin. Hindi natin nahayang masira ito, mga kapatid, na dahil lang walang tubig, mga kapatid. Pastor, mabaho ako eh. Hindi na ako naliligo, nakakahiya. Alin ang mas nakakahiya? Nung si Kristo, ilang oras siyang nakabitin, mga kapatid, hugot o ba? Dahil nangangamoy ka lang. Are you listening? Kung naintindihan mo, kaya nga sabi ko, kung naintindihan natin ginawa ni Kristo, never tayo magkukumpi. Not only in good times, we appreciate the Lord. Even in bad times. In fact, as we grow in the Lord, we will realize na isa pala sa pinakamasarap na paglilingkod sa Panginoon Diyos ay yung may sacrifice and suffering, and yet, nagpapatuloy kang naglilingkod sa Diyos na masaya. Amen? So mga kapatid, hindi ka niligtas ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ang dali naman, tumanggap lang ako, ligtas na ako. Hindi po ganun. Minsan po kasi, dalawang klaseng tumatanggap. Pero kung taong tumatanggap, kasi gusto niya lang magkaroon ng buhay walang gan. That's it. That's why, pag nakatanggap niya, pakiramdam, ligtas, tinanggap ko, paano ligtas na ako sa akin? Pero mga kapatid, meron tumatanggap because he or she was convicted na makasalanan siya. Paano nagawang mahalin siya ng Diyos at ipaalam ang Ebanghelyo at iligtas. Mga kapatid, yung mga taong yun, yung mga bagay, anumang problema dumating sa church, hindi sila mawawala. Kasi naiintindihan ng biyaya. Amen? Young people, kung kayo po, pag meron kayong mga young people na tumatalikod, nalulungkot tayo, in-encourage natin sila, kahit umaayaw sila, naranasan nyo na ito na mismong mga Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, pag nanlamig sila, pag binibisita mo sila pang mapagmalaki. Parang may kaaway sila eh. Ikaw na nga nag-i-encourage sa kanila. Pero minsan, parang pakiramdam natin, nanlilit tayo sa sarili natin. Lord, bakit ko ba kailangan gawin ito? Eh ako na nga nag-i-encourage sila pang nagagalit, namasahin na nga ako, naglakad na nga ako, inaantok nga ako, pero nagbisita ako, pero bakit sila pa nagagalit? Listen mga kapatid, huwag kang mapagod sa ginagawa mo yan. Because katulad ni Apostle Paul, hangad ng kanyang puso na ang mga Kristiyano sa Roma, sana lahat sila ay maglingkod ng tama sa Panginoong Diyos. Ibigay nilang buhay nila sa Panginoon. At habang may nakikita tayong young people na hindi nagiging mainit sa Panginoong Diyos, katulad ni Apostle Paul, may trabaho tayo. Kailanman po hindi mawawala ang stress ng isang pastor. Hindi mawawala ang stress ng isang young people nagmamahal sa Panginoong Diyos. Because every time makakita ka ng ang faithful na young people, those young people are your heartaches. Right. Amen? Bakit? Mahal mo ang Diyos eh. Amen. Kaya po ganun, I beseech you. Alam po, kung makita natin sa Apostle Paul, young people, ganitong sasabihin niya. Mga young people, nakikiusap ako sa inyo sa kahabagan ng Diyos na inyong ipagkaloob ang mga buhay nyo bilang buhay.
Ganyan natin makikita si Apostle Paul. Parang awa niyo na, ibigay niyo yung buhay niyo sa Panginoong Diyos. Why? Apostle Paul made a commitment to the Lord habang siya nabubuhay. Lord, dadalhin ko yung mga tao sa'yo. I will encourage them to be faithful to you. At sana ito po, ang mga pastor nyo, gumasos po sila. Tama po yun, may mga pinag-sponsor pa. Pero mga kapatid, para lang makita nila na ang mga pinangungunahan nila ay lumalago at masaya sa Panginoon. Alam niyo po, pag malamig ang church, malungkot po kami. Mga pastors na nariyan, am I right? Malungkot po. Alam niyo, pag ang pastor natutuwa kahit karal ang mga miyembro, naku, matakot na po kayo. Wala nang puso sa ministry yun. Wala na po. Kaya nga sa ministry, hindi natatapos. Kaya siguro, bakit sa langit, merong He will wipe away your tears. Alam niyo mga kapatid, those pastors and workers are okay outside. But they are wounded inside. Kung alam niyo lang, may mga panahon na hindi kami sa Panginoon. Sa kwarto, mga kapatid, pag wala na po sila, isa nakangiti ka pala, no? O ilang kapatid, patuloy lang po kayo. Pastor, bakit pinahayos namin ang mga problema, we're trying to be courageous, but we are wounded inside. But we will not stop. Why? Because we love the Lord. We love the Lord. Amen? Meron pong tao nagsabi, Pastor, nahirapan na kami. Napaka-faithful po nila, kaya nasubok kayo. Alam niyo po ba na pag nasimula ka maging matapat sa Panginoong Diyos, masusubok ka? Pero wala pong unfaithful na sinubok. Sa aking pananaw po kasi, tignan niyo po, anong purpose ng Panginoon? Bakit susubukin ka pa niya? Eh, hindi ka na nga matapat! Amen? Ang sinusubok ng Diyos, yung mga tao matapat, kasi gusto makita ng Diyos, ano ba talaga ang puso mo sa Panginoon? Alam po, sabi ng pastor, nahirapan na kami, ganito po, nadidipisit kami, simula, binigay namin mga commitments namin, ganito po nangyari. Alam po mga kapatid, kinuot ko po yung kinuot ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course, I have kept the faith. Di ba sinabi niya kay Timothy, fight the good fight of faith? At siya mismo, pinatunayan niya, tinapos niya kanyang takbuhin. Alam mo, sabi ko sa mga kapatid, listen, kung ang lifespan ng tao ay 70, 41 years old na ako. Ibig sabihin, meron na lamang akong 29 years na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kung bibigyan ako ng Diyos ng 70, okay na po ako dun eh. Sana umabot. No? Kasi marami na nararamdaman. Baka, ano pa. Pero, kung bibigyan ako ng Diyos, sabi niya, anak, dahil kahit pa paano, meron tayong mabait ka. Sige, 29 years hanggang 70 ka. Alam niyo po ba, sinabi ko sa sarili ko, Lord, nais kong tapusin yung sinimulan mo sa akin, just like Apostle Paul. No, masabi ko rin na I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Sabi ko, Panginoon, kung ako man ay makakaranas ng problema within 29 years, taon-taon, 29 years, may problema ako, sabi ko, Lord, piniprecondisyon ko ng sarili ko. Sa tulong po ng biyaya mo, huwag mo akong pababayaan. Pero ano man ang daranasin ko sa 29 years, compare sa eternity. What is 29 years? Are you listening? What is 29 years? Madali nang matapos yan. Huwag na natin sayangin. Imagine, mga kapatid, nakilala ko ang Panginoong Diyos 1998. Abay, 26 years na, 27 years. Naglingkod ka sa Panginoong Diyos. Tapos mga kapatid, kung kailan malapit ka na, tsaka ka bibitaw. Hindi, Lord. Tapusin mo na po yun kasi sabi niya po, mga kapatid, yung our light affliction cannot be compared to the eternal, far more exceeding and eternal weight of glory. Are you listening? Sa pagbabalik ng Diyos, wow! Mabilis lang po ang buhay. Amen? Kamakailan lang kaming nandiyan eh. Kung nakaupo dyan. Marami nagpaparamdam sa amin. Tama naman po eh, di ba? Marami nagpaparamdam. Uy, Brad, lagi naman.
Naalala ko po nung, ipag po kailang kampo yun. Meron pong Pastor Eliseo, meron pong maitim at merong Mexicano. Iya. Ano po, sunod na sunod sa akin, no? Yung, hindi po, sabi ko, kahit talaga hindi mo nga natin pag nag-preach tayo, pati mga ibang lahi, nagkakagusto. Nagkaka-pride ka. No, thanks. Dati po kami nakaupo. Dati lang po kami nakikinig. Pero mga kapatid, ngayon, dati nung ako'y nagpastor, lagi po, ay, ako po ang pastor, ay, ilang taon na po kayo? 25 years old? Oh, so young. So young. Nung ako, ilang taon na po kayo? 27 years old, so young. Ilang taon na? 30, so young. Ilang taon? 32, okay. 30. Mga kapatid, nung minsan, mga kapatid, ilang taon na po kayo, pastor? Sa tingin ko, bata pa kayo, sabi niya. Ako po, tinanong ako sa tingin, pastor. Bata pa kayo, sabi niya. Ilang taon na po kayo, sabi niya. 41 daw. Ay, kala ko 45. Grabe yung tao ito. Alam mo, di lang masamang makipag-away eh. Akala ko, sasabihin niya, akala ko po 28. Di pala tingin niya 50. Amen? Mabilis na ang buong panahon. Na people, alam mo, pwede tayong maglaro. Marami namang seemingly masarap. Pero ang Bible laging active. There is a way which seemeth right unto man, but the ends thereof are the ways of... Alam niyo yung takbo ka ng takbo, just like Solomon, King Solomon. Nung narating na niyang peak ng kanyang buhay, he started to look back. Oh, sabi niya, I hated life. Anything under the sun is vanity. Ang dami kong itinayo! But I know, lahat ng yan, it will not last to eternity. Hanggang dito lang yan. Anything under the sun, mawawalang kabuluhan. Listen young people. Ano man yung pangarap mo? Gusto mo sumikat? Kukupas rin kahit maganda ka. Kahit gwapo ka. Malakas ka, pastor. Gusto ko lagi sports. Di ba? Minsan, kahit church, gusto mo basketball, lahat. Manghihina ka rin. Pero darating ang araw, maisip mo, no, yung I have no pleasure in them. Matanda ka. At saka katitingin sa Panginoon, Lord, ito na pong buhay ko, paggamit ko. Okay, sabi ng Panginoon, habang humihinga ka naman pakikinabangin ka eh. Amen? Kaya ng mga kapatid, paano yun? Sasama ka sa visitation. Ay, iyo, antayin niyo ko. Ay. Napapagamit ka nga. Ang problema, mga kapatid, hindi ka na channel of blessing, pabigat ka na. Are you listening? Nandun na po yung nagbibisita. Antayin mo ko, o kayong dalawa. Ilan ang inabala mo? Dalawa. Nasaan yung nagagamit? Are you listening? That's reality. Kailangan natin makita. Meron dito. Panahon pa ng mga hapon, kasama ko na kayo sa'yo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Lumilipas ang panahon, pumuputi yung mga buhok natin. Amen? Kailangan mga kapatid. You know, 2 Corinthians 5:14, for the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. Kung naiintindihan natin ang pag-ibig ni Kristo, ito yung nagtutulak sa atin para maglingkod po tayo sa Panginoon.